Ako si Glenn. Wala akong ibang gusto kundi ang magmahal at mahalin. Pero bakit parang napakahirap makahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo? Nais kong ibahagi ang aking kwento at sana'y kapulutan ito ng aral. Sana'y magkaroon kayo ng lakas ng loob na magmahal at huwag mawalan ng pag-asa. At ito ang kwento ng buhay ko. Sinundo ni Glenn si Hannah, ang kanyang girlfriend, sa kanyang mansyon upang mag-dinner. Si Hannah ay isang modelo na nakilala niya sa isang event na kung saan siya ay isang brand ambassador ng mga imported na sasakyan. Bored lang si Glenn sa araw-araw na pagmamanage ng kanilang mga negosyo, kaya siya nagpa-part-time bilang modelo. Sa isang fine dining restaurant ay tahimik na nag-dinner ang dalawa. Tahimik dahil si Hannah ay busy sa cellphone niya habang kumakain. Han, kumusta naman ang event mo kahapon? Napagod ka ba? Lalamig ng steak mo, hindi mo na may enjoy yan. Patuloy na tanong niya. Wait lang, kachat ko si Leia, yung best friend ko. Nagkukwento tungkol sa event nila sa Cebu kahapon. Ang iyamot na sabi ni Hannah. Nagpatuloy na lang at in-enjoy ni Glenn ang kanyang dinner. Maaga pa pero nagaya ng umuwi si Glenn. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka at sa bahay mo na lang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa best friend mo. Matapos maihatid ang dalaga, malungkot siya na pabuntong hininga. Katulad din pa siya ni Miss Vina na sa umpisa lang malambing at mag-i-loser? Tanong ni Robert. Si Robert ay ang matapat niyang driver na matagal nang nagtatrabaho sa kanila bilang family driver noong nabubuhay pang kanyang ama. Di naman siya dating ganyan. Nagbago siya na nakaangat sa buhay. Malungkot na sagot niya. Hindi bali sir. Balang araw ay makakatagpo ka rin ng babaeng tunay na magmamahal sa'yo. Yung mamahalin ka, hindi dahil isa kang bilyonaryo. Sabi ni Robert, umaasang maibsan ang lungkot ni Glenn kaya niya ito nasabi. Sana nga Robert, sana nga. Malungkot na tugon ni Glenn. Kinabukasan ay maaga si Glenn pumasok sa opisina para asikasuhin ang bagong bubuksan na mall sa Quezon City. Sir, naghihintay na po sa conference room ang mga bago nating empleyado. Sabi ni Leo, ang kanyang assistant na matagal na rin niyang kasama sa lahat ng negosyo. Matapos i-welcome ni Glenn ng mga ito ay humanga ang mga ito sa galing magsalita ng kanilang bagong boss at sa kanyang pagiging magandang lalaki. Natapos ang mahabang araw sa opisina, kaya nang umuwi ay naghanap ng pagkakalibangan sa bahay. Mayroon siya nakakaaliw na lagoon na may madaming mamahaling isda. Marami rin siya mga imported na aso at pusa. May malaki siyang TV room pero hindi niya nasiyahan sa mga palabas. Humiga siya sa kama at nagbulay-bulay. Ganito na lang ba araw-araw mararanasan ko? Pagod sa trabaho, magpapahinga at bukas, gano'n na naman. Kasama niya sa bahay ang kanyang mama, ngunit para rin lang siya mag-isa dahil busy naman sa sosyalan ng mga amiga. Nawala kasi ang kanyang ama nang siya'y bata pa lang at minana niya mga negosyo, kaya naging bilyonaryo sa edad na 30 lamang. Kaya hindi niya naranasan na magkaroon ng barkada. Sa kabila ng lahat, ay nabiyayaan naman siya ng mabait at tapat na tagapag-alaga, si Yaya Bilen. Kaya lumaki siyang mabuting anak at mabait na amo. Alas 5 ng umaga pa lang ay nagising sa ring ng telepono si Glenn. Hi Glenn, pwede ba tayo magkita? Ang tanong ng kanyang dating girlfriend na si Ella sa hindi pa ganoong nakakatulog na si Glenn. Bakit? Ano nangyari? Naghahalalang tanong ng binata. Saka ko nasasabihin kapag nakita tayo. Importante lang Glenn, please. Sabi ni Ella. At nagkita nga sila bago siya pumasok sa opisina. Gusto palang makipagbalikan sa kanya ni Ella. Nalaman niya sa isang kakilala na nawala lahat ng kabuhayan ng dalaga dahil sa kapabayaan na rin niya. Naalala niya na natulungan niya si Ella noon pero iniwan din siya at pinagpalit sa mas mayaman sa kanya nung panahon na yon. Mabuti na lang at nandyan pa si Hannah kaya natanggihan niya si Ella. Nagyaya muli si Hannah na mag-dinner ng gabing yon pero sinabi ni Glenn na pagod siya at kailangan niya magpahinga. Magpahinga sa mga taong ginagamit lang siya at ang kanyang kayamanan. Mahal niya si Anna pero kailangan din niyang mahalin ang kanyang sarili. Paano kung tuluyan na ako mapagod? Ang tanong niya sa sarili. Nararamdaman ni Yaya Bilen kapag may malalim na iniisip ang kanyang alaga. Kabisado niya ito kaya tinabihan niya sa kanilang sala at hinainan ng kanyang comfort food na chicken macaroni salad at kape.
The best ka talaga, Yaya Bilin. Alam na alam mo kung anong kailangan ko at kailan ko ito kailangan. Sabay yakap sa kanya. Mas masarap yan kaysa sa dinner sa labas na kasamang isang magandang girlfriend, hindi ba? Ang nakatawan sabi ni Yaya Bilin pagkatapos ay nakatulog ng mahimbing si Glenn ng gabing yon. Kinabukasan, may sinabing sorpresa si Yaya Bilin kay Glenn habang inaabutan niya ito ng dyaryo. Ano yon, Yaya? Pinapikit pa siya ni Yaya at sa pagdilat niya ay tumambad sa kanya ang 2 maleta. Kinabahan siya dahil baka mga ito ay pag-aari ng babae na gusto na siyang pikutin at tumira na sa bahay niya. Huwag kang matakot. Matutuwa ka kapag nakita mo siya. Nasa banyo lang sandali. Si Sean pala, ang pinsan niya nagmula pa sa Mindanao. Siya ay dating nakatira sa kanila noon sila ay bata pa. Hindi niya nakilala agad dahil ang laki ng pinagbago. Ang dating maitim at payat na kalaro ay isa ng guwapo at matipunong binata na ngayon. Wow, Sean, ikaw na ba yan? Muntik na kitang hindi makakilala. Long time no see. Bakit may dala kang maleta? Naglayas ka ba o pinalayas ka ni tita dahil sa kakulitan mo? At nagyakap ang magpinsan na noong araw ay laging away-bati. Namiss lang kita, kaya makikita na ulit ako dito sa mansyon. Namiss din kita, Yaya Bilin. Ang sabi ni Sean. Nako, mukhang mapupuno na naman ang bahay na maiingay na bata kagaya noon. Pero masaya ako na may makakasama na naman ang alaga ko. Puro na lang kasi trabahong pinagkakaabalahan niyang pinsan mo eh. Sabi ni Yaya Bilin. Nagpunta sa garden ng dalawa at doon nagkamustahan. Inalok ni Glenn na magtrabaho na lang sa isa sa mga kumpanya nila, ngunit sinabing pag-iisipan niya dahil may fiancé siya sa probinsya. Mabuti ka pa, natagpuan mo ng babae makakasama mo sa habang buhay. Samantalang ako, naghahanap hanggang sa ngayon. Huwag ka mag-alala, mahanap po rin siya balang araw. Baka kapag 50 years old ka na. Ang sabi ni Sean. Sinuntok ni Glenn sa braso si Sean at muling naghabulan sa garden na dati nilang pinaglalaruan. Natutuwa namang pinanood sila ni Yaya Bilin habang naglalagay ng merienda sa lamesa sa hardin. Naalala pa niya noong sila'y maliliit pa na palaging pinagalitan ng mama ni Glenn dahil sa kanilang kalikutan. Malaking bagay kay Glenn na meron na siyang makakausap at mahihingahan ng sama ng loob bukod kay Robert at Yaya Bilin. Naikwento ni Glenn kay Sean ang pinagdadaanan niya. Alam ko na, insan, bakit hindi ka magpanggap na ordinaryong tao o mahirap nang sa gano'n ay makita mong tunay na magmamahal sa'yo kahit sino ka pa? Ang mungkahi ni Sean, pero hindi iyon pinansin ni Glenn dahil hindi niya alam kung paano ito gagawin. Unang-una, hindi niya basta maiiwan si Hana dahil investor ang mga magulang niya sa isa nilang negosyo. Hindi matutuwa ang mama niya kapag nawala ito. Pangalawa, mahal naman niya si Hana. Hindi nga lang niya madalas nagugustuhan ang ugali nito mula nang yumaman na. May natanggap na invitation si Glenn mula sa kanilang high school reunion kaya't niyayaya si Hana na sumama. Dumating ang gabi na yon at masayang nagkamustahan ng mga dating magkakaklase. Halos lahat ay may asawa at mga anak na bukod sa isang lalaki na halatang mayaman na, si Hector. Kapansin-pansin na palagi nakatingin si Hector sa napakagandang si Hana. Ang hindi alam ni Glenn ay lihim na ibinigay ni Hana ang kanyang contact number sa dating kaeskwela niya. Bago maghiwa-hiwalay ay nagkamayan pa ang dalawa. Mapalad ka, Glenn, sa napakaganda mong girlfriend. Ang sabi ni Hector. Hindi malaman ni Glenn kung matutuwa siya o magagalit dahil ibang tingin na nila ni Hana ng gabing yun. Wala silang imikan sa sasakyan hanggang sa maihatid ang dalaga. Hindi rin sila nag-usap sa buong linggo na daan. Dahil mabuti ang kalooban ni Glenn, siya rin ang gumawa ng paraan para magkabati. Pinalampas lang lahat iyon ni Glenn kahit nasaktan siya sa nangyari. Kung ako sa tayo, insan, pinalitan ko na agad yan si Hana. Ngunit tahimik lang si Glenn na nakatanaw sa malayo. Mapalad ka at napasa yung fiancé mo na tapat sa'yo. Sana hindi siya magbago. Yun lang ang nasabi ni Glenn dahil sa isip niya. Unti-unti na siya nanlalamig sa relasyon nila ni Hana. Hanggat maaari kasi ay ayaw na ni Glenn na magkaroon pa ng ugnayan sa iba. Gusto niya na sa isang relasyon na lang siya tumagal dahil gusto niya ng katahimikan. Ngunit nawawala na siya ng pag-asa na magbabago pa si Hana. Isang araw, nang malapit na sina Glenn at Sean sa pupuntahan nilang opisina, ay biglang muntik na silang mabundol na isang matandang lalaki na nagtutulak ng kariton na may gulay. Agad-agad silang bumaba ng sasakyan at tinignan kung nasaktan na matanda. Sa kabutihang palad, ay natumba lang ang kariton at natapon ng lahat ang panindang gulay.
May kaunting galos lang ang matanda na naupo sa sidewalk at napaluha. Nagmamadaling tumulong ang dalawa na maibalik sa kariton ng mga gulay. Bakit po kayo umiyak? May masakit po ba sa inyo? Ang tanong ni Sean sa matanda. Wag po kayo mag-alala tatay at babayaran po namin ang mga gulay ninyo. Dadali namin kayo sa ospital para masigurong hindi kayo nabalian sa pagkakabagsak niyo sa kalye. Nagliwanag ang mukha ng matanda nang marinig ang sinabi ni Glenn. Habang tinutulungan siya ni Sean na tumayo mula sa sidewalk, umika-ika ang matanda habang naglakad papunta sa kanyang kariton. Totoo ba na babayaran niyo lahat ng ito? Wala pa kasi akong benta eh. Ang tanong ng matanda. Totoo po kasi kasalanan namin na natumbang inyong kariton. Pumayag naman si tatay na dalhin siya sa ospital. Habang nasa daan ay nalaman nila na dati nang pilay ang isang paa niya. Lito ang pangalan niya at siya'y 78 years old na. Nalungkot ang magpinsan sa nalamang kamamatay lang ng asawa niya sa isang aksidente, kaya kahit pilay ay pinilit niyang maghanap buhay. Awang-awa si Glenn at hiyang-hiya sa sarili dahil napakaliit lang pala ng kanyang problema kung ikukumpara sa ibang tao. May anak po ba kayo? Ang tanong ni Sean. May isa akong anak na naiwan sa bahay namin. Ang sagot ni Lito. Nang dumating sila sa ospital ay dali-daling inasikaso ng staff si Mang Lito. Dumating ang doktor at tinanong kung ano nangyari sa matanda. Muntik na po namin siya mabangga. Gusto lang po namin masiguro na hindi siya nabalian. Kaya lang po ay iikay-ikay siya maglakad kaya nalaman namin na may dati siyang pilay. Baka may magawa pa kayong paraan para may ayos ang isang pa ni Mang Lito. Ang sabi ni Sean. Matapos suriin ng doktor ay sinabing pwedeng-pwede pang maiayos sa pamamagitan ng operasyon. Nalungkot si Manlito dahil wala siyang sapat na pera para doon. Nagmagandang loob naman si Sean at sinabing sagot na niyang operasyon kahit hindi nila kasalanan ito. Nako, maraming salamat po sa inyong dalawa. Ang sabi ni Manlito. Laking tuwa niya na marinig ito kaya't biglang yumakap kay Sean. Pagkatapos ay inihanda ng kwarto na paglalagyan sa kanya. Maaari pa ba akong umuwi para makakuha ng gamit at masundo kong aking anak? Ang tanong ni Mang Lito. Susunduin na lang namin yung anak niyo para hindi na kayo mahirapan. Pumayag naman siya dahil may tiwala na siya sa mga bago niyang kaibigan. Nakita ni Glenn ang oras at sinabi niya kay Sean na may meeting nga pala siya at kailangan na niyang umalis. No problem, Glenn. Ihatid ka muna namin sa office pagkatapos ay susunduin namin ang anak ni Manlito. Ang sabi ni Sean. Inihatid nga muna nila si Glenn saka pumunta sa address na ibinigay sa kanila. Hindi naman sila nahirapang hanapin ang sinabing lugar ni Mang Lito. Malayo pa lang ay nakita na nilang isang maliit ngunit magandang bahay. Malinis ang paligid at puno ng mga maliliit na halaman na may magagandang bulaklak. Kumatok si Robert ngunit walang nagbukas. Si Sean naman ang kumatok pero wala pa rin. Naghintay pa sila sandali at pagkatapos ng ikatlong katok ay bumukas ang lumalangit-ngit na pinto. Nako, pasensya na kayo't hindi ko agad nabuksan. Bilin kasi ng tatay ay silipin ko muna kung sino nasa pinto doon sa maliit na bintana sa kabilang kwarto. Okay lang. Magandang hapon sa iyo, miss. Ang bati ni Sean. Hindi nagpahalata pero nagulat ang dalawa sa nakita nila na isang napakagandang babae na nakasakay sa wheelchair. Nagpakilala sila sa dalaga. Ako nga pala si Sean at ito naman si Kuya Robert. Muntik kasi naming mabangga yung tatay mo kaya nandito kami para sunduin ka at nang mabantayan mo siya sa ospital. Hindi naman siya nasaktan. Kaya lang ay nakita ng doktor na pwede pa palang maoperahan ng kanyang paa para makalakad na maayos. Ang kwento ni Sean. Biglang nalungkot ng kanina ay masaya mukha ni Alice. Kumusta na po ang tatay ko? Okay lang ba siya? Ikinuwento nila na dapat maoperahan agad para makalakad ng maayos muli at kailangan niyang bantayan sa ospital. Doon na naisip ni Alice na papasukin sila at pinainom ng tubig habang siya'y nag-aayos ng mga dadalhing gamit. Namangha sila sa bilis kumilos ng dalaga na parang walang kapansanan at hindi nagdalawang isip na magbantay sa kanyang ama. Kaya pala napakaayos at magandang kanilang munting tahanan. Sa kotse ay naikuwento ni Elise na pumanaw ang kanyang ina 2 buwan pa lang ang nakakaraan. 3 kami nakasakay sa tricycle nang mabangga kami ng isang malaking truck na lasing ang driver. Yun ang dahilan kaya napili ang tatay ko. At ako naman ay nalumpun na ng tuluyan. Nakakaawa nga po si tatay dahil hindi na ipaggamot ang kanyang paa. Pero pinipilit niya magtinda kahit nahihirapan siya para maitawid kami sa araw-araw na gastusin. Wala rin naman ako maitulong dahil sa kalagayan ko.
Huwag kang mag-alala. Kapag naoperahan ng tatay mo, magiging maayos ng lahat at huwag mo sabihin na wala kang maitutulong dahil napakaganda at maayos ang inyong bahay. Napakalaking tulong yun sa tatay mo. Ang nasabi ni Sean. Nalulungkot na nakatingin si Sean sa salamin ng sasakyan para makita ang maamo at magandang mukha ni Elise dahil ngayon lang siya nakarinig ng ganong ng pangyayari pero parang mapayapa ang dalaga habang ikinakwento ang mga nangyari. Naisip niya na kung sa kanya nangyari ang ganoon ay nawala na siguro siya ng pag-asa sa buhay. Bakit nga pala binuksan mo ang pinto na makita mo kami sa bintana at pinapasok mo pa kami sa bahay? Hindi ka ba natakot na papasukin kami gayong hindi mo naman kami kilala? Bahagyang umiti si Elise at lumabas ang kanyang mga dimples sa magabilang pisngi. Mukha naman kayo mababait na tao at wala sa isip ko na may gagawin kayong masama sa isang lumpo na katulad ko. Wala rin kayong mananakaw sa bahay na katulad ng sa amin. Maraming salamat sa kabutihan niyo. Sasagot sana si Robert na hindi sila, kundi ang boss nila ang mabait. Pero pinigilan siya ni Sean dahil sa isip niya na kahit minsan man lamang ay may nabaitan sa kanya at nagpasalamat pa. Walang anuman, Elise. Okay lang yun. Pagdating sa ospital ay masayang nagyakap ang mag-ama. Salamat sa Diyos at hindi kanya kinuha sa akin, tatay. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil sasagutin na daw ni Sir Sean ang lahat ng gastusin sa ospital kahit magkano daw po ito. Natatawa na lang si Robert dahil pinangatawanan ni Sean na siya yung mayaman at siyang tutulong sa operasyon. Pati raw ang mga pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng mag-ama ay sinagot na rin niya. Hindi nila alam na inabutan na siya ni Glenn ng pera bago siya umalis. Masaya nilang pinagsaluhan ng mga pagkain habang hinihintay ang mga lab results para sa operasyon ni Mang Lito. Kinabukasan ay inoperahan na si Mang Lito habang si Elise ay nasa labas ng operating room at nagdarasal. Matapos ang 3 oras ay lumabas na ang doktor. Matagumpay ang operasyon. Maaari na siya lumabas pagkaraan ng 3 araw. Babalik na lang siya para sa therapy para makabalik na sa normal niyang paglalakad. Ang sabi ng doktor. Maraming salamat po, Dok. Parang tinamad si Glenn pumasok sa opisina at naisip niya na dalawin si tatay sa ospital. Yaya, wag mo na ako ipaganda ng pagkain ko para ibaon. Hindi mo na ako papasok ngayon. Dadalawin ko yung pinoperahan namin ni Mama sa ospital. Okay, napakabait talaga ng alaga ko dahil dyan ay may magandang bagay na naghihintay sa'yo. Ang sabi ni Yaya. Simpleng t-shirt lang ang suot niya nang umalis siya. Dumiretso siya sa kwarto at natuwa na malaman na natapos na at matagumpay ang operasyon. Habang naghihintay si Glenn na magising si tatay ay dumating si Elise galing sa butika na may dalang mga gamot. Ikaw ba nagbabantay kay tatay? Bahagyang umiti si Elise at nagpakilala. Opo, akong anak niya. Nagulat ba kayo na ganitong aking kalagayan at ako nagbabantay? Parang napahiya si Glenn at sumagot. Hindi naman. Ako nga pala si Glenn, ang kasama ni Sean kahapon ng mangyaring aksidente. Sabay abot ng kamay kay Elise para makipagkamay sa dalaga. Sa isip niya ay napaka-gentleman naman ang taong ito bukod pa sa napakagwapo. Magandang umaga po. Masaya ako't sinagot ng inyong kaibigan ang lahat ng gastusin dito sa ospital. Salamat din sa inyo sa paghatid dito sa tatay ko. Hindi nagpahalata si Glenn na nagulat siya at ang pagkamalan pa niya ay kaibigan lang ni Sean at hindi siyang gumagastos. Wala bang ibang pwedeng magbantay at hindi ka ba nahihirapan dito sa ospital? Sumagot si Manlito na noon ay nagising na pala. Maliksi pong aking anak kahit may kapansanan at masipag. Ang sabi ni Manlito. Habang inihahanda ni Elise sa mga gamot at pagkain ay nag-usap sina Glenn at Manglito. Hindi kay tatay o sa mga gamot at pagkain. Nakatingin si Glenn sa oras na yon kundi sa napakaamo at magagandang mga mata ni Elise at mapupulang labi kahit walang lipstick. Bonus pa yung mga dimples kapag siya'y ngumingiti. Pangarap ko maging nurse kung hindi po kami na aksidente. Nagtatrabaho sa isang factory ang aking mga magulang bago nangyari ang trahedya. Kaya sanay po ako sa mga gawain dito sa ospital. Maya-maya pa ay dumating naman si Sean na may dalang mga prutas at iba pang pagkain. At may dala pang bulaklak. Pagkatapos ay sinabing nandito na palang kanyang empleyado na si Glenn. Nagtaka man ay sumakay na lang siya sa mga sinabi ni Sean. Lalo na nang inabot ang mga bulaklak kay Elise. Sobrang nasayahan si Elise sa mga bulaklak at muling naaalala ang kanyang ina na mahilig sa mga ito kaya naghanap siya ng mapaglalagyan. Para sa iyo mga bulaklak, sana nagustuhan mo. Nako, maraming salamat Sir Sean.
Sabay ngiti habang namumula ang pisngi. Ihanda ko ang mga dala mo para makapagmeryenda ka na rin. Nako, wag na. Para sa inyo ni Mang Lito yan. Sabi ni Shan. Maya-maya ay sinanyasan ni Glenn na lumabas sila sandali ni Shan at mabilis naman siyang sumunod. Bago pa nakapagsalita si Glenn ay naikwento agad sa kanya mga nangyari kahapon na sunduin nila Robert si Elise at kung paano siya humanga sa dalaga. Ipinailala naman ni Glenn na may fiancé na siya sa Mindanao at huwag paglaruan si Elise. Nagpaliwanag din si Shan na nagpanggap siyang boss at mayaman para minsan man lang ay ma-feel niyang maging mayaman. At sakto na simple lang ang suot ni Glenn para hindi halatang siya ang bilyonaryo. Biglang nagkatinginan na magpinsan. Naalala mo ba yung payo ko sa'yo na magpanggap na ordinaryong tao o mahirap para makahanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo? Oo. Bakit? Liligawan ko ba si Elise? Ikaw nga tong pabigay-bigay pa ng bulaklak na imbes sa tatay niya. At baka nakakalimutan mo na may girlfriend din ako. Okay, nandun na ako. Pero sino bang hindi may ilove sa ganda at kabaitan ni Elise? Kung sabihin hindi mo napansin yun. Tanong ni Shan. Biglang naalala tuloy niyan sabi ni Yaya na may magandang bagay daw na naghihintay sa kanya doon. Ito na kaya yon? Ikaw talaga, Shan. Hindi ka pa rin nagbabago. Ganyan-ganyan ka nung mga bata pa tayo. At magkaakbay na bumalik na sila sa kwarto ni Manlito. Matapos magpaalam ay inabutan pa ni siya ng panggastos ng mag-ama. Ipinailala naman ni Glenn na may girlfriend siya at hindi maganda naman loko ng tao lalo na nasa mga mahihirap na kagaya nila Mang Lito at Elise. Sa daan, hindi maalis sa isip ni Glenn ang maamong mukha ni Elise at ang mga kahangahangang katangian niya. Naisip niya na kung ganun lang sana si Hana ay masaya na siya. Nang gabi ring yon, ay nag-dinner sila ni Hana na umaasang maibalik ang dati niyang nararamdaman sa kasintahan. May dala pa siyang chocolates at bulaklak na hindi man lang pinansin pagkapatong sa lamesa at naghanap na agad ng o-orderin sa menu. Habang kumakain ay sinabi ni Hana mga plano na ginawa niya para sa out of town nila sa weekend. Yun din ang araw ng paglabas ni Mang Lito sa ospital kaya naisip niyang i-cancel ang outing para masundo at maihatid ang mag-ama. Hindi niya maintindihan kung bakit parang gusto niya ulit makita si Elise. Nagalit si Hana sa sinabi ni Glenn na may importante siyang lakad at saka na lang sila mag-out of town. Nagtampo ito at siya naman ang nag-walk out. Gumaganti kaya siya sa akin? Ipinagpatuloy niya ang pagkain pero bigla niyang naalala ang pagabot ni Elise sa kanya kanina ng merienda sa ospital. Napansin din niya na may mga peklat siya sa braso na sanhi marahil ng aksidente. Awa lang kaya kung bakit niya naalala lagi si Elise? Nung gabi tumawag at sinabi ni Shan na susunduin niya sinabi ni hindi niya lolokohin si Elise at hindi na niya pupuntahan sa ospital. Nagdesisyon na rin siya na magtrabaho sa Maynila para makapag-ipon para sa kanila ng kanyang fiancé. Natuwa naman si Glenn sa sinabi sa kanya pero mas masaya siyang pinaplano na sa isip niya ang pagdalaw sa ospital kinabukasan. Kung ano ang dadalhin, mga sasabihin at ang isusuot niya. Maagang pumasok sa opisina si Glenn at nagbilin sa sekretary ng mga bagay na bibilin para dalhin sa ospital. May baon din siyang simpleng t-shirt at walking shorts. 4:00 pa lang ay nagpa siya nang umalis si Glenn. Sa ospital ay nadatnan ni Glenn na naghihimay ng prutas si Elise habang kinakantahan niya ang tatay ng paborito nitong You Are My Sunshine. Nandun na naman ang mga dimples na lalong magbibigay ng ganda sa kanyang mukha. Napalingon siya at nakita si Glenn na may mga dalang mga supot at bulaklak na inakala niyang padala ni Shan. Ibinigay niya mga dala niya at sinabing hindi na makakapunta si Shan dahil sa trabaho. Nagkwentuhan sila at inabutan ng gabi sa pag-uwi si Glenn. Napansin din niya na nagnanakaw ng tingin si Elise sa kanya pero nahihiya na mahuli siya kaya nagpaalam at sinabing siya nang maglalabas sa kanila bukas. Ewan. Pero hindi maintindihan ni Glenn yung saya sa puso niya habang papauwi at hindi ito nalingid kay Robert dahil kinakanta niya yung You Are My Sunshine hanggang sa makarating sa bahay. Nagulat ang kanyang mama na nagmamasid pala sa kanya habang nasa sala nila dahil ngayon lang niya nakita ito na kakaibang ikinikilos. Binati pa siya at hinalikan sa pisngi na lalong ikinagulat niya. Hindi na naman nakatulog na mabuti si Glenn pero okay lang daw dahil masaya naman siya. Kinabukasan sa opisina ay kakaiban sigla ni Glenn habang nagtatrabaho na napansin ng mga kasamahan lalo na ni Shan. Nagka-ideya ito na si Elise ang dahilan. Kumusta naman ang pag-aaway bati ninyo ni Hana?
Ang tanong ni Sian na parang nanunukso. Parang sinasabi niya na sana si Elise na lang pero hindi siya pinansin ng kanyang pinsan. Minamadali niyang kanyang trabaho para masundo ng mag-ama sa ospital. 3:00 pa lamang ay nagpalitan siya ng damit at naisip niya na ipagpatuloy na niyang pagpapanggap na ordinaryong empleyado lamang. Dahil sa pagmamadali, hindi niya napansin ang umuulan na lumabas siya sa building at bumahing siya ng bumahing nang papasok sa kwarto ng ospital kung saan nakahanda ng umuwi ang dalawa. Napansin ni Elise na basa si Glenn at may sipon kaya palihim siyang bumili ng gamot at pinagpalit, suot ang t-shirt ng kanyang tatay. Muli na namang nakaramdam si Glenn ng kakaiba, pag-aasikaso na hindi niya nakita kay Hannah. Nako, may girlfriend nga pala ako. Hindi tama na nararamdaman ko to sa iba. Ang sabi niya sa sarili habang itintulak na si Mang Lito papalabas ng ospital sa kanyang wheelchair. Nasabihan na ni Glenn ang kanyang driver na iwasan siyang tawaging sir at sumunod naman ito hanggang makarating sila sa bahay. Nag-offer ng salabat na nilagyan ni Elise ng kalamansi at honey at sinabing hindi niya alam kung paano siya pasasalamatan pati na rin si Sian. Nag-offer naman ng trabaho para kay Manlito si Glenn kapag ito'y tuluyan ng gumaling. May kaunting lungkot si Glenn nang siya'y palis na nang biglang tinawag siya ni Elise sabay kumaway at pumasok na. Hindi niya malaman kung bakit pero talagang masaya siya hanggang sa pagdating sa bahay. Naghihintay pa lang kanyang mama dahil may magandang ibabalita sa kanya. Napagkasunduan pala ng mga magulang ni Hannah at ng mama niya na sila'y ma-engage na sa lalong madaling panahon. Sumagot siya na hindi maaari yon dahil hindi pa siya handa at hindi pa niya sigurado kung si Hannah na nga ang pakakasalan niya. Nagalit ang mama niya at sinabing siya ang masusunod at hindi si Glenn. Final na raw ang usapan. Sa lalong madaling panahon ay idadaos ang engagement party nila. Hindi muna inisip ni Glenn ang malaking problemang kinakaharap niya. Kung hindi ay binalikan niya yung mga nangyari sa ospital at sa bahay nila Elise at napaisip kung may pagtingin kaya sa kanyang dalaga o bilang pagtanaw lang ng utang na loob ang lahat ng ipinakita niya. Yung nararamdaman kaya niya ay may ibig din sabihin o naaawa lang siya kay Elise. Napuyat na naman siya at nawalan ng puwang yung kinakaharap niyang malaking problema. Sobrang excited ang mama ni Glenn sa preparation para sa engagement party. Naku, nasaan na ba yung event coordinator? Bakit wala pa? Si Hannah, nasaan na ba ang batang yon? Ang tanong niya kay Yaya Belen na halatang hindi naman gustong pinaghahanda ang celebration dahil alam niya na hindi ito gusto ni Glenn na matuloy. Ramdam din niya na parang si Hannah hindi rin masyado nagpapakita ng interes itong mga huling araw. Inuubos naman ni Glenn ang oras sa negosyo para hindi yun makigulo sa paghahanda. Pero nandun pa rin ang alaala niya kay Elise. Kumusta na kaya sila? Ang tanong sa sarili pero narinig pala ni Sian. Bakit hindi mo puntahan? Tama na ang pagpapanggap mo na hindi special size sa Elise. Oo, may girlfriend ka pero nakanino ba yung puso't isip mo? Di ka pa gagawa ng paraan para hindi matuloy ang engagement? Parang kasal na rin sa kanya pag natuloy yun. Wala ka nang kawala pa ganun. Sabi ni Sian. Paano kagustuhan ni Mama? Hindi ko pwedeng suwayin dahil nangako ko kay Papa bago siya namatay. Bahala na kung anong mangyari. Kinabukasan ay naisip ni Sian na mamasyal dahil namimiss na niya ang kanyang girlfriend sa probinsya. Nang mapadpad siya sa isang mall at hindi sinasadya makita si Hannah na may kasamang lalaki. Pinicturan niya ng palihim at tinawagan si Glenn. Tawagan mo nga ngayon si Hannah. Ang sabi ni Sian. Bakit ba? Madami akong ginagawa eh. Sagot ni Glenn na medyo nayamot. Basta tawagan mo, saka ko nasasabihin ko bakit. Sabi ni Sian. Naiinis man ay tinawagan nga ni Glenn. Nakita naman ni Sian na sinagot ni Hannah. Doon niya nakumpirma na si Hannah nga nakita niya. Glenn, tignan mo ang picture na isasend ko sa'yo. Baka kilala mo. Ang sabi ni Sian at nagsend nga si Sian nang nakuha niyang picture kay Glenn. Kilala mo ba nasa picture? Tanong ni Sian. Oo, si Hannah at si Hector yan. Kaklase ko nung high school. Nagkakilala sila sa reunion namin last month. May kakaiba nga silang tinginan nung gabing yun pero binaliwala ko lang. Nagkikita pala sila. Sandali at mag-iimbestiga ako pero hindi ako magpapakita. Sabi ni Sian ng pabulong. Marahang lumapit si Sian sa likuran ng upuan na kung sana'y magkadikit na magkadikit sila. Umiiyak para si Hannah at pinapatahan siya ng lalaki. Wala na talaga. Bagsak na negosyo ng papa at mama ko kaya gusto nilang makasal kami agad ni Glenn para masalba kami. Pero ikaw na ang mahal ko ngayon. Paano gagawin ko, mahal ko?
Tanong ni Hana. Hindi na hinintay niya ng sagot ng lalaki dahil nagmamadali na siyang lumayo at umuwi na lamang. Tumuli siya sa bahay at nadatnan niya ang abalang-abalang mama ni Glenn kasamang event coordinator na kinuha niya para sa engagement party. Tahimik lang si Shan at hinihintay niya dumating si Glenn para mag-usap tungkol sa natuklasan niya. Nasabi na rin ni Shan kay Yaya Belen ang lahat, kaya't ito'y galit na galit. Bumusina na si Robert, kaya dali-daling binuksan ni siya ng gate. Sinalubong ni Shan si Glenn at binalita narinig na usapan nila Hana at Hector. Sa hardin ay pinipilit ni Glenn na hindi magalit, pero naisip niya ang mga pagpapasensyang ginawa niya kay Hana. Pilit niyang sinibang relasyon nila kahit masakit sa kanya. Pagkaalis ng event coordinator ay pumasok na si Glenn at tinabihan ng mama niya sa sala. Mama, pwede ka bang makausap? Oo naman, bakit anak? Tanong ng mama niya. Nakita kasi ni Shan sina Hana at Hector, yung kaklase ko sa high school na magkasama sa mall. At umiiyak dahil daw bankrupt ng negosyo nila, kaya kami ipapakasal. Pero si Hector daw mahal niya. Siguro naman ay sapat na dahilan na yun para hindi ituloy ang engagement namin. Nagulat ang mama niya sa sinabi ng anak at hindi makapaniwala ito. Ikaw, wala ka na bang pagmamahal sa kanya? Hayaan mo na lang ba na mawala siya sa'yo? Ang tanong ng kanyang mama. Matagal bago nakasagot ang anak. Unti-unting nawawalang pagmamahal ko sa kanya dahil hindi na niya ito nasusuklian. Ngayon ko naisip na kayamanan ko lang ang gusto niya, kaya hindi ko naramdaman na tunay ang pagmamahal niya sa akin. Malungkot si Glenn kaya naiyak naman sa isang tabi si Yaya Belen habang nakikinig sa usapan at awang-awa siya sa kanyang alaga. Kung ganon, kailangan ko makausap si Hana at ang mga magulang niya para makumpirma ang mga balitang yan. Ang galit na nasabi ng mama niya. Gulong-gulong isip ni Glenn ang gabing yun. Pero parang sa isang banda ay may positibo ding dulot ang balitang yun. Parang nakaramdam siya ng kalayaan at kasagutan sa mga tanong niya. Bagamat nanghihinayang siya sa 3 taon nilang pagsasama, nagpapasalamat siya na hindi na tumagal pang relasyon na puro kasinungalingan. Puro pagpapanggap. Kinabukasan ay hindi pumasok si Glenn at hinintay na magkausap-usap sila. Masayang bumati si Hana sa lahat. Magandang umaga sa lahat. Hello po, Mama. Hi, Glenn. Kasunod ko na sina Mama at Papa. Ang masayang bati ni Hana. At sa papasok naman sa pinto ang masaya ding mag-asawa. Salamat sa invitation na dito na mag-breakfast. Pag-uusapan na ba natin ang plano sa engagement ng mga bata? Ang tanong ng mama ni Hana. Yaya Belen, pakipasok na nga po mga pagkain at nang makapagsimula na kami ng pag-uusap dito. Ang sigaw ni mama ni Glenn. Nagsimula na sila mag-almusal at dito na rin sinimula ng mama ni Glenn ang pag-uusap. Totoo ba na bagsak ng inyong negosyo? Ang malakas na tanong ng mama ni Glenn. Nagulat ang mag-anak sa tanong kaya hindi sila agad nakasagot. Bakit hindi kayo sumagot? Totoo ba? Ang madiing tanong ng mama ni Glenn. Katahimikan ng mga susunod na tagpo. Totoo din ba na kaya niyo gustong ipakasal ng mga anak natin ay para mailigtas ang inyong kabuhayan? Tanong ulit ang mama niya. Hindi na nakatiis si Hana at sinabing, walang katotohanan ng mga sinasabi ninyo. Mahal ko si Glenn kaya kami magpapakasal. Dito na pumasok sa usapan si Glenn at pinarinig sa lahat ang recording ng usapan ni Hana at Hector. Nagulat silang lahat sa narinig. Hindi malaman na mag-anak kung ano ang gagawin o sasabihin sa galit na mama ni Glenn. Mabuti na rin at naliwanagan na ako kung bakit hindi mo may balik sa akin ang pagmamahal ay binibigay ko sa iyo. Paalam, Hana. Sana'y maging maligaya kayo ni Hector. Sabay labas ni Glenn sa hardin at doon siya umiyak ng malakas dahil natanto na siya lang pala nagmahal sa nagdaang 3 taon. Mula sa hardin ay narinig niya na nakikiusap ang mga magulang ni Hana na patawarin sila at bigyan pa ng pagkakataong magbago, pero pinanindigan ng mama ni Glenn na tapos na ang lahat sa pamilya nila. Pagkaalis ng mga bisita ay saka lumabas si Yaya Belen at niyakap na mahigpit ang alaga na noon ay umiiyak pa rin. Salamat siya at ikaw naging daan para hindi kami patuloy sa panluloko ng pamilyang yon. Ang nasabi na lang ng mama ni Glenn sa kanya. Pumasok na si Glenn sa kanyang kwarto at siya'y nagsabing, gusto ko muna mapag-isa. Umaga na nang bumaba si Glenn. Nag-almusal na parang walang nangyari. Napakaraming tawag at text ni Hana pero hindi niya sinasagot. Madami na rin siya nakarelasyon pero dito siya nasaktan dahil sinabi niya sa sarili niya na huli na ito. Ito na ang kanyang forever.
Pero nagkamali siya. Sinabi sa sarili na itutuon na lang panahon sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Binuhay niya ulit ang foundation na sinimulan ni Hana. Sa tulong ng mga tauhang kinuha niya para mga siwa nito. Napaka-busy na lang siya muli sa negosyo. Isang araw, biglang naalala ni siya ng pangako ni Glenn sa tatay ni Elise na bibigyan nito ng trabaho kapag magaling na. Glenn, naalala mo ba yung pangako mo kay Manlito na bibigyan mo siya ng trabaho kapag magaling na siya? Tanong ni Sean. Aba, oo nga no. Sige, asikasuhin mo na mabigyan no, kaya ibigyan mo ng puhunan para makapagsimula ng maliit na negosyo. Okay, pero bakit ako? Hindi ba't ikaw nangako? Sabi ni Sean sabay alis dahil baka suntukin na naman siya ni Glenn. May takot na ba si Glenn na kapag napalapit muli kay Elise ay masaktan na naman siya? Pero ang pangako ay pangako. Bakit kaya parang ayoko nang mapalapit kay Elise? Dahil ba sa mali ako sa pagpapanggap na ordinaryo lang akong tao? O ayoko na masaktan pang muli? O baka siya masaktan kapag nalaman niyang mayaman ako at niloko ko sila mag-ama? Ito naman ngayon ang nakakagulo sa isipan ko. Ay sana makatulog na ako para hindi na muna mag-isip. Kinaumagahan ay walang kibo si Glenn sa harap ng pagkain. Tila hindi niya ginagalaw kahit ang paborito niyang chicken macaroni salad. Magkakaping na lang ako yayabilin. Pakiligpit na lang itong pagkain. Sabay tayo at kinuha na ang bag niya. Kailangan ko makalimot at baka pati trabaho ko ay maapektuhan. Sabi niya sa sarili. Pero kahit anong gawin niya sa trabaho ay nawawala siya sa focus. Hindi makapag-concentrate. Akala ko kapag sobrang yaman na isang tao ay wala nang problema. Marami pa rin pala. Kaya ako okay na rin na, ganito na lang ako. Sabi ni Robert. Binata pa rin si Robert sa edad na 32 at walang panahong manligaw dahil sa trabaho niya ay tinutulungan pa ang mga kapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Umanap na lang kayo sir na mapaglilibangan. Kaya ng golf or tennis. Dati sir ay sumali kayo sa motocross, hindi ba? Tanong ni Robert. Nagbalik sa alaala ni Glenn yung panahon na sumasali pa siya sa karera ng motor. Matagal na pala yun. Minsan, napapakinabangan talaga yung pagiging pakialamero mo eh. Sige minsan, samahan mo ako sa racetrack. Dahil mahilig din magmotor, excited si Robert kung kailan sila sasali sa motocross. Taman-tama naman at babalik na rin si Sean sa Maynila. Sinundo ni Robert si Sean sa airport kinabukasan at kinuwento mga nangyari habang siya'y nasa Mindanao. Komplikado talagang buhay. Kawawa naman si Insan. Sana magkaayos din sila ni Elise. Sabi ni Sean. Gabi na nang dumating si Glenn mula sa opisina at si Sean naman ay nakatulog ng maaga. Kaya kinabukasan sila nagkita sa almusal. Sasama ka na ba sa opisina ngayon? Kasi ako may event sa car show. Baka gusto mo sumama. Mas gusto ko yan para makarelax naman. Nasabi na ni Robert ang mga nangyari habang wala ako. Nandito lang ako para sa'yo. Kakayanin natin yan. Sabi ni Sean. Tuwan-tuwa si Sean dahil masaya yung event at televised pa. Madaming tao at pagkain. Samantala, sa mansyon sa Bulacan ay napanood nila Elise ang event sa TV. Hangang-hanga si Manlito dahil sinabi sa TV na si Glenn ay isang bilyonaryo na pilantropo na tumutulong talaga sa mga nangangailangan. Hindi niya akalain na ganun siya kayaman at kabait. Kahit sa TV lang ay masaya na rin si Elise na makita si Glenn. Alam niya na nakakalimutan din niya ang binata at isang pangarap na lang na magustuhan siya ng isang tao na ganun kayaman. Dahil siya'y mahirap na lumpo pa. Pinatay na rin naman Lito ang TV na makitang biglang nalungkot ang anak. Tayo na anak at magpahinga na. Bukas ay maaga pa ako mamimili sa bayan. Sabi ni Manlito. Nakakita ng schedule ng pagsali sa motocross si Sean kaya excited siyang binalita kina Glenn at Robert. Wow, first time ko makakasali. Sana isa man lang sa atin ng tatlo ang manalo o pwede ba tayo mag-practice muna? Patagal na ako hindi nakakapagmotor eh. Sabi ni Sean. Ganoon din pala si Glenn at Robert, kaya isang araw na linggo ay nag-practice sila. Sa simula ay dahan-dahan lang muna, saka na tayo magkarera. Sabi ni Robert sa kanila. Mabagal lang sa simula hanggang sa ginanahan na silang tatlo at nagpatakbo na mabilis. Hindi inaasahan na may sira na palang kay Glenn ang motor, kaya't siya'y nadisgrasya. Kagad naman tumigil ang dalawa at siya'y tinulungan. Tumawag ng ambulansya si Sean dahil mukhang may mga bali sa katawan si Glenn. Pagdating sa ER ay agad na nilapatan siya ng lunas. Dumating naman si Yaya Bilen at mama ni Glenn. Ano ba kasing pumasok sa isip niyong tatlo? Tagmotor kayo! Galit na galit at sinabi ng mama ni Glenn.
Ma, huwag ka na magalit dahil nagkatuwaan lang kami. Patagal na ako walang practice kaya ako na-aksidente. Buhay naman ako eh. Konting galos lang to. At dumating ang doktor dalang x-ray results. Hindi po maganda nakita ko sa x-ray ng anak niyo, mama. May mga fracture po sa kamay at paa si Sir Glenn bukod pa sa mga sugat niya sa ulo. Kailangan pong masemento mga kamay at paa niya ng mga 2 linggo. Pagkatapos ay therapy naman. Sabi ng doktor. Pagkaalis ng doktor ay hindi na napigilan ng mama niya na magsalita. Ano bang galos lang ha, Glenn? Sabi ng mama niya. Gigil na gigil ito dahil sa pag-alala sa anak. Sige, maiwan na rito si Yaya Belen para magbantay. Alam naman ninyo na madami na rin masakit sa katawan ko. Hindi ko kaya na matulog dito. Oh, kayo na bahala sa anak ko. Bilin niya. Opo, ma'am. Sabi ni Yaya Belen. Matyagang binantayan ni Yaya Belen si Glenn ng 3 araw sa ospital. Dahil may edad na rin siya ay na-overfatigue. Mabuti pa ibulakan ka na anak magpagaling. Maalagaan ka ni Manlito at ng anak niya doon. Mungkahi ni Yaya Belen. Sige po, para makapagpahinga na rin po kayo habang nandun ako. Doon lamang niya naalala na ginawa nga pala ni siya na caregiver si Mang Lito at Elisa Mansion nila sa Bulacan. Nakaramdam siya ng excitement at kaba. Walang nagawa si Glenn kundi magdesisyon na doon na sa mansyon sa Bulacan magpagaling. O sige, tayo nang umuwi at mahiayos ko na mga gamit na dadalhin mo. Sabi ni Yaya. Habang nasa daan sila papunta sa Bulacan, ay walang kibo si Glenn. Parang ayaw niya na makita siya ni Elise sa ganung kalagayan. May sementong kamay at paa, may benda pa sa ulo. Nagdala na rin sila ng wheelchair para makagalaw din siya na mabuti. Alam ko gagaling ka kagad doon, sir, kasi maganda at mabait ang nurse mo. Sabay ngisi ni Robert na parang nanunukso. Tumigil ka nga dyan. Si Manlito mag-aalaga sa akin doon. Pero baka tumaba ako dahil bukod sa masarap magluto sa Elisa, hindi ako makapag-exercise. Sige, Insan, ako na muna bahala sa opisina. Basta, magpagaling ka agad Susunod ako doon sa weekend. Sabi ni Shan. Naku, kahit wag na, manggugulo ka lang doon eh. Tanghali na sila nakarating sa Bulacan kaya tamang-tama na nakaluto na si Elise ng pananghalian. Welcome back, anak. Natutuwa akong makita ka muli. Mabuti at ganyan lang ang nangyari. Mas mabuti kung isakay ka na rin namin sa wheelchair. Masayang pagbati ni Mang Lito. Matangkad si Glenn at siguradong mabigat kaya pati si Robert ay makakatulong nila sa pag-aalaga. Naghain na sa lamesa si Elise na parang wala nakikita. Si Glenn naman ay nahihiya na ring bumati. Wow, siguradong masarap na naman ang kain natin ito. Malamang tumaba ka dito, Glenn. Sabi ni Manlito. Magkasabay na kumain sina Glenn at Robert pero hindi pa niya magamit ang kamay sa pagsubo kaya tinulungan siya ni Manlito. Lumapit naman si Elise na makitang hindi marunong ang kanyang tatay. Sige po tay, ako na po ang gagawa niyan. Hindi malaman ni Glenn kung anong mararamdaman nang tumabi sa kanyang wheelchair si Elise na napakaganda sa kanyang suot na pink t-shirt at pants. Kahit ano yata ay bagay sa kanya. Sinubuan siya hanggang sa matapos ng walang kahit anong sinabi. Maraming salamat, Elise. Busog na busog ako. Papahangin muna ako sa hardin. Itinulak ni Robert ang wheelchair papuntang hardin. Natanaw ni Glenn ang mga nagpupulahang mga rosas. Gusto niyang kumuha ng bulaklak pero hindi pa kaya ng mga nakasemento niyang kamay. Gusto niya na siya mismong pumitas sa mga yon. Narinig niya mula sa kusina na kumakanta sa Elise ng You Are My Sunshine. Yun yata ang paborito niyang kantahin sa mga may sakit. Baka kung gusto niyang kantahan, nahihiya lang. Sana nga, napatawad na niya ako. Sana magkabati na kami. Malapit na yan, sir. Huwag kang mag-alala. Sabi naman ni Robert. At pumasok na ang dalawa sa sala kung saan nandoon si Elise. Iniwan muna ni Robert silang dalawa upang makapag-usap. Kapag wala ng semento sa kamay at paa niyo, sir, hihilutin ko para madali niyong magamit muli. Salamat. Alam ko mabilis akong gagaling kapag ikaw ang nurse ko. Lalo na kung kakantahan mo ko ng You Are My Sunshine. Napangiti si Elise at lumabas na naman ang mga cute niyang dimples. Titignan sana ni Elise ang benda sa ulo niya pero hindi niya ito maabot dahil sa nagbanggaan ng mga wheelchairs nila. Kaya yumuko si Glenn para maabot niya. Nagtawanan sila dahil ang pasyente at nurse ay pareho naka-wheelchair. Makaraan ng ilang araw ay doon na pinatanggal ni Glenn ang semento ng mga paa at kamay niya. Sa wakas, hindi na ako magiging pabigat sa inyo. Pero sabi ni Doc ay kailangan pa raw ng therapy. May training ako sir ng therapy noon bago ako maaksidente. Ako na pong bahala. Magtatanong din ako kay Doc ng instructions.
Sabi ko na nga ba gagaling ka kaagad dito, sir? Pabiron sabi ni Robert. Naka-wheelchair pa rin si Glenn nang umuwi dahil hindi pa pwedeng ilakad agad ang mga paa niya. Pagdating pa lang sa bahay ay excited na siya sa therapy. Pagkatapos kumain at makapahinga, ay sinimulan ang unang session. Hinawakan ni Elise sa mga kamay ni Glenn at sinimulang hilutin. Nakadama si Glenn ng kirot. Ay, sorry sir, ganyan talaga sa umpisa. Pwede bang Glenn na lang ang itawag mo sa akin? Nakakailang kasi yan, sir. Wala naman ako sa opisina. Gusto ko kasing maging magkaibigan na lang tayo kagaya ng dati. Pwede ba yun? Pwede naman sir. Ay, Glenn pala. Oh, masakit ulit to ha. Tiisin mo lang para mabilis kang gumaling. Pagkatapos sa kamay ay sa paa naman niya hinilot si Glenn. Itinaas na lamang ni Glenn ang paa sa kanlungan ni Elise para hindi na ito kailangang yumuko. Ginawa ito ni Elise ng 1 linggo hanggang sa nailalakadan ni Glenn ang mga paa niya. Nagkatuwaan silang dalawa ng magkarera at maghabulan gamit ang wheelchair nila kaya ang lahat ay nagtawanan. Anong kaguluhan to? Akala ko may magdadatan akong pasyente at nurse, yun pala. May mga bata naghahabulan at nagkakarera. Biro ni Sean. Nako, ito pa ang isang magulo. At naganda na si Manlito ng merienda para sa lahat. Matapos ito ay naiwan na naman si Glenn at Elise sa sala. Malapit na akong tuluyang gumaling at babalik na sa Maynila. Mamimiss kita. Ang luto mo at ang mga kamay mong naging dad sa pagaling ko. Mamimiss kita, Elise. Sana nasa tabi kita palagi. Naging masaya rin naman ako na nandito ka at pinaglilingkuran. Pero caretaker lang kami dito at hanggang ganun lang yon. Pero magkaibigan pa rin naman tayo. Pwede bang maging higit pa doon? Special ka sa akin kahit noon pa man. May girlfriend ako noon kaya hindi ko masabi nararamdaman ko. Saktan ako sa paghiwalay namin at nangako sa sarili ko na hindi na muli makikipagrelasyon kahit kanino. Pero iba naramdaman kong ligaya nang matagal tayo nagkasama. Magkaibang mundo natin. Bilyonaryo ka at ako'y mahirap na, lumpo pa. Malayong maging tayo. Special ka rin sa akin pero ibaling mo na lang sa ibang pagmamahal mo. Kaya ako nagpanggap na mahirap dahil maraming babae hindi ako tunay na minahal kundi ang pera ko lamang. Pero ngayon ko napatunayan na mali ako. Tinanggihan mo ko dahil sa magkaibang estado natin sa buhay. Samantalang iba'y gagawin ang lahat para makuha lang ang kayamanan ko. At dahil doon ay lalo ka napamahal sa akin. Sana mabigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan sa'yo na mamahalin kita kahit ano ka pa man. Sa oras na yon ay umiyak na si Elise. Natatakot ako na masaktan kapag dumating ang panahon na mahigit pa sa akin na makapagpasaya sa'yo. Dahil sa kalagayan ko baka hindi ko maibigay ang buhay na nararapat sa'yo. Dakila ang puso mo at yun ang kailangan ko, Elise. Kapag sinabi mo kayo na mahal mo rin ako, nangangako ako na hindi ka naiiyak. Mahal din kita, Glenn. Sana'y tulungan mo ako na mawala ang takot na isang araw ay magbago ka at iwan mo ko. At nangako si Glenn na habang buhay siyang mamahalin. Naging masaya mga huling araw nila sa mansyon. Namasyal sa dagat, sa bukid at walang sawang binibigyan ng bulaklak ni Glenn araw-araw. Nabuhay ang kantang You Are My Sunshine sa kanila dahil patuloy sila naging masaya sa piling ng isa't isa. Hanggang sa tinawagan na si Glenn ng mama niya para umuwi sa Manila dahil may problema daw sa isang kumpanya. Kailangan na muna naming bumalik sa Manila. Mag-iingat kayo dito, Tay. Pakialagaan niyo po na mabuti ang magiging misis ko. Sabay halik sa kamay ni Elise at nagpaalam. Sa Maynila, naging abala sila Sean at Glenn sa pag-aayos ng problema pero hindi nakakalimutan ni Glenn na tawagan si Elise gabi-gabi. Nakalipas ang maraming araw at buwan na masaya sila hanggang isang araw ay kinausap si Glenn ng kanyang mama. Ano ito, nababalitaan ko na may bagong girlfriend ka na raw? Bakit hindi mo ipinapakilala sa akin? Ang tanong ng kanyang mama. Totoo po, ma. Sige po, iplano natin ang pagkikita niyong dalawa. Sigurado po akong magugustuhan yung bago kong nobya. Napakaganda niya at napakabait din niya. Nabahala si Glenn na baka hindi niya magustuhan ang kasintahan dahil sa kalagayan nito. May pagkamata pobre pa naman ito. Gayunpaman ay hindi handa siyang ipaglaban si Elise, kaya isinama niyang mama niya upang magkakilala sila. Pagdating sa Bulacan ay masayang sinalubong sila ni Manlito. Maligayang pagdating po, ma'am. Tuloy po kayo na makapagpahinga. Sabi ni Manlito. Abat narito pala sa mansyon ng iyong girlfriend. Bakit hindi ko alam? Tanong ng mama niya. Ma, si tatay dito nga po palang bagong caretaker natin. At si Elise po ang aking girlfriend. Ano? Anak ng caretaker ang girlfriend mo?
Naloloko ka na ba? Isa kang bilyonaryo, baka nakakalimutan mo. Ano na lang sasabihin ng mga amiga ko? Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak at empleyado natin? Makaupo nga't nanghihina ako. Pinuntahan ni Glenn sa kwarto si Elise. Hinalikan sa pisngi at tinulak ang wheelchair papuntang sala. Lakas loob na ipinakilala si Elise sa kanyang mama. Mama, si Elise po, girlfriend ko. Siya? Siya ba? Naku, hihimatay niyata ako, anak. Anak na nga ng caretaker. Lumpo pa. Ano naman nangyari sa'yo, anak? Hindi ako makapapayag. Ang galit na sabi ng mama niya. Galit na galit na umakyat sa kwarto niyang mama ni Glenn. Hindi malaman ni Glenn kung anong gagawin dahil sa ipinakita ng ina. Pasensya na Elise, tay. Kakausapin ko muna po si mama. Matagal nag-usap ang mag-ina ngunit hindi niya nakumbinsi ang ina at nagpahatid na pabalik sa Maynila. Nagpaiwan si Glenn para samahan si Elise at payapain ito. Hindi niya tayo mapapaghiwalay. Pangako ko yan sa'yo. Ngayon ko lang susuwayin ng mama ko kung kailangan. Huwag ka na mag-alala. Mahirap na kalaban ng mama ni Glenn kaya't sinabi niya na pansamantala lamang sila maghihiwalay. Hindi ba't ipinangako ko sa'yo na hindi kita iiwan? Ayusin ko lang ang sitwasyon namin ng mama ko. Handa akong iwan ng kayamanan at karangyang nakagistan ko para sa'yo, mahal ko. Ngunit nabigo si Glenn sa pangako niya nang malamang may cancer ang mama niya. Kunting panahon na lang palang nalalabi sa buhay niya kaya't kailangan niya itong pagbigyan. Parang gumuho ang mundo nila Glenn at Elise dahil kailangan nilang isakripisyo ang kanilang pagmamahalan. Kung ipagamot mo kaya si Elise para siya'y makalakad na para hindi na tumutol ang mama mo sa kanya? Tanong ni Sean. Magagawa lang natin yan kung ililihim natin. Babalik na naman ba tayo sa pagsisinungaling? Ayoko na ng ganon, Sean. Basta kakaroon tayo ng problema sa pagkukunwari at pagsisinungaling natin eh. Kung kinakailangan niya, malalaman naman nila na para sa ikabubuti ng lahat ng to. Sabi ni Sean. Pumayag na rin si Glenn na gawing lihim kay Elise at sa mama niya ang pagpapagamot kay Elise. Nagplano sila kung paano palalabasin na may isang tutulong na foundation para siya'y mapaoperahan sa US. Naku anak, magandang balita. May isang foundation na handang tumulong sa'yo para maoperahan ka at makalakad. Ipapadala ka raw sa US sa lalong madaling panahon. Excited na sabi ni Manlito. Sa wakas ay gagaling at makakalakad ng kanyang anak. Handa akong gawin ang lahat ay para sa ganon na hindi na ako api-apihin ng kahit sino. Sabi ni Elise. Nabuhayan ito ng loob. Anak, huwag sanang baguhin ng galit ang mabuti mong pagkatao. Patawarin mo na ang mama ni Glenn. Mabuting tao si Glenn kaya minabuti niyang isakripisyo ang kanyang kaligayahan para sa mama niya. Kapag nakalakad ka na ay magiging maganda ng iyong kapalaran. At kahit anong mangyari, tandaan mong nandito lang ang tatay para sa'yo. Sabi ni Manlito. Nakapagdesisyon na mag-ama na tanggapin ang alok na tulong ng foundation. Tinawagan ni Elise si Glenn para magpaalam. Hello Glenn, tumawag lang ako para magpaalam. Matagal kaming mawawala kaya sana makahanap ka na ng magbabantay sa mansyon. Kung yan ang pinakamabuting gawin ay masaya ako para sa'yo. Hindi mo sana ako makalimutan. Mahal na mahal kita, Elise. Ganon din naman ako, Glenn. Pero baka may ibang plano ang Diyos para sa atin. Pero sa kabila ng lahat na nangyari, masaya ako na naging parte tayo ng buhay ng isa't isa. Mag-ingat ka palagi. Matapos ayusin ang mga papers sa kailangan, ay lumipad na ang mag-ama patungong Amerika. Doon kasi gagamutin si Elise at sagot ng foundation ang lahat ng gastos nila. Lakas loob nilang iniwan ng Pilipinas para sa magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Naging matagumpay naman ang operasyon, kaya matapos ng 5 buwan ay nakabalik na sila sa Pilipinas. Kagad tinawagan ni Elise si Glenn. Kumusta ka na Glenn? Kumusta ang mama mo? Nakabalik na kami sa Pilipinas. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Si mama nagpapagaling pa rin. Ikumusta mo na lang ako kay tatay mo. Napangiti si Glenn. Talagang mabuti ang puso ni Elise dahil sa kabila ng lahat ay kinakamusta pa nito ang kanyang mama. Laking pagtataka ni Elise kung bakit parang malamig ang pakitungo ni Glenn sa kanya. Excited pa naman ako tay na ibalita na matagumpay ang operasyon pero parang nagbago si Glenn. Bale wala ang lahat kung hindi pa din kami magkakabalikan. Huwag kang mawala ng pag-asa anak. Laging may mabuting mangyayari sa mga taong may kabutihan loob. Sabi ni Manlito. Nagpasalamat siya sa tatay niya na lagi nakasuporta sa kanya anuman ang mangyari. Kinagabihan ay may kumatok sa pinto ng kanilang dating bahay. Sino kaya ang parito na nakakaalam na kami nagbalik na sa dati naming bahay? Ang may pagtatakan sabi ni Manlito. Bumulaga sa kanilang napakagwapong si Glenn at sinenyasang susurpresahin niya si Elise.
Anak, halika sandali at may papakita ko sa'yo. Sabi ni Manlito. Marahil lumapit sa Elise sa ama na naglalakad. Ang hindi alam ni Glenn na siyang magugulat dahil ngayon lang niya nakita si Elise na nakatayo at wala sa wheelchair. Manghang-mangha siya sa magandang tindig nito na parang modelo. Naiyak si Glenn sa nakita niya, sabay yakap kay Elise na napakatangkad din pala. Sobra kitang namiss, Elise. Masayang-masaya ako na nakakalakad ka na. Kitang-kita sa mukha ng binata ang tuwa at pangungulila kay Elise. Napaiyak din si Elise dahil ang buong akala niya ay wala ni siyang halaga kay Glenn. Matagal ding nagyakap ang dalawa nang maalala ni Glenn ang dala niyang bulaklak. Inabot ito at sinabing ito ay para sa pinakamamahal niyang si Elise. Sumayaw-sayaw pa sila habang inaawit ang paborito nilang You Are My Sunshine. Napawi lahat ang lungkot ang dalawa pati na ang kay Manlito. Pagkatapos ay nagplano na sila na ipakilala muli si Elise sa kanyang mama. Umaasa sila na magbabago ng pakikitungo niya kay Elise. Kinuusap ni Glenn ang kanyang mama na darating ang kanyang girlfriend sa gabing yon, kaya't sila'y naghanda ng kaunting salo-salo. Sinundo ni Robert at siya na mag-ama sa kanilang dating tinitirhan. Nagulat sila sa laki ng pagbabago ni Elise. Naalala nila nang una pa nila nakita si Elise sa kanyang wheelchair. Para nangyari na to. Ang kaiban lang ay nakatayo ka na, Elise, at nakakalakad. Napakaganda mo talaga, kaya't napakapalad ng aking pinsan. Sabi ni Shan. Salamat, Shan. Tayo na't baka naghihintay na sila doon. Parang prinsesa si Elise sa kanyang suot na bestida na gawa sa lace. Bagay na bagay sa kanyang paborito niyang kulay na lilac. Nakaupo na silang lahat nang lumabas ang mama ni Glenn. Mahinahon na siya ngayon at hindi nagpahalata na siya'y nagulat sa nakitang kagandahan ni Elise. Si Elise din naman ang nagulat dahil malaki ang ipinayat ang mama niya. Maya-maya ay pinagsaluhan na nila nakahain sa lamesa. Tahimik ang lahat habang kumakain. Tangis na Glenn at Elise lang ang magkatabing nagbubulungan. Halatang namiss nilang isa't isa. Hindi ba at ikaw yung anak ng caretaker? Naka-wheelchair ka dati, hindi ba? Ano nangyari? Tanong ng matanda. May nagmagandang loob po sa amin kaya po napaoperahan ang aking mga paa. Maganda ka naman at mukhang mabait. Pero anak ka pa rin ng caretaker. Hindi ka ibagi ng anak ko. Alam mo ba kung gaano kayaman ang anak ko? Tanong ng mama ni Glenn. Hindi na iyakin ngayon si Elise. Handa niya ipaglaban si Glenn kahit kanino, maging sa mama niya, kaya kahit hindi na siya umimik pa. Nag-usap ang dalawa matapos magsalita ang mama ni Glenn. Pasensya ka na kay mama. May dinaramdam kasi siya. Kailangan nating pag-usapan kung anong gagawin natin hindi naman masasaktan si mama kasi may sakit siya. Naiintindihan ko siya. Masakit lang talaga siya magsalita pero inaasahan ko na ganyan na mangyayari kaya hindi na ako kumibo. Pero ano kaya magandang gawin natin? Pwede tayong lumayo pero kawawa naman ang mama mo. Buong buhay ko ay ang kapakanan niya at ang mga negosyo namin ang pinagtuunan ko ng panahon. Paano naman ang kaligayahan ko? Kailan ako mabibigyan ng laya na pumili para sa sarili ko? Nagpaalam sila ng maayos kahit hindi magandang pinagtapusan ng usapan. Ayaw pa rin ng mama niya na magkatuluyan sila. Magtiwala ka lang anak na hanggat mabuti ang pakikipagkapwa mo ay may gantimpala kang makakamit sa bandang huli. Sabi ni Manlito. Ipaglalaban naman po namin ni Glenn ang aming pagmamahalan tayo. Hindi kami magpapadala sa galit o pagganti. Naawa nga po kami sa kanya eh. Inihatid sila ni Glenn pero nang pauwi na ay dumaan sila sa jewelry store upang bumili ng mamahaling engagement ring para kay Elise. Alam ni Glenn na kahit anong mangyari ay sigurado na siya kay Elise. Hahanap lang siya ng magandang tiyempo para alukin ang kasalan dalaga. Isang araw naisip ni Glenn na isama si Elise sa foundation na itinayo niya dati at pinamahala kay Hana. Gusto mo ba na ikaw na mamahala sa foundation na ito? Alam ko na may puso ka ring maawayin at lagi mong gustong tumulong sa kapwa. Padami tayong pwedeng maging projects dito, basta mabigyan mo lang ng panahon. Nako, isa rin to sa pangarap ko nung bata pa ako, ang magkaroon ng ganito. Kaya lang hindi na nangyari dahil hindi kami yumaman, pati na rin ang inay ko ay pangarap to. Ako na magbibigay sa inyo ng inay ng katuparan nito. Salamat Glenn, kahit wala na si inay ay abot kamay na ito. Sa tulong ni Sean ay nahihanda ng lahat para sa malaking formal na pagbubukas muli ng foundation. Sobrang excited na ako sa opening natin bukas. Wala na ba tayong nakalimutan, Sean? Ang mga bulaklak ba siguradong fresh na dadating bukas? Ikaw na lang ang kulang para magkatang ribbon na Liz at syempre ang co-founder mo na si Insan ko. Pati ang mga isusot ay handa na rin at syempre ang catering. Naipamagay ng mga invitations sa mga homeless at street kids. Sabi ni Sean. Maraming salamat, Sean.
Kita-kita tayo bukas. Habang nagdadatingan ng mga bisita ay sinasalubong at binabati sila ng founder at co-founder. Tuwan-tuwa sila dahil akala nila yung mga artista sina Glenn at Elise. May magandang programa na inihanda para sa mga naimbitahan at masaya ang lahat ng dumalo. Nang biglang tumayo si Shan at nag-anunsyo na malaking mabuti ang balita. Bago pa tayo magsibalik sa ating mga tahanan ay may nais pong magbigay ng pasasalamat sa lahat. Ang ating founder na si Mr. Glenn Monteblanco. Sabi ni Shan. Nagpalakpakan ng lahat at nakinig mabuti sa sasabihin niya. Buong puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat at makakaasa po kayo na mabibigyan ng trabaho ang ilan at ang iba naman ay mapapatuyuan ng kahit na munting tirahan. May papagamot ang iba at mapapag-aral naman ng mga bata. Ngunit may espesyal na tao po akong gustong parangalan at tanungin ngayong umaga. Miss Elise Villanueva, will you marry me? Laking gulat ang lahat dahil hindi nila inaasahan ito. Yes, mahal ko. I will marry you. Madamdaming sabi ng dalaga. Naluluha pa ito sa sobrang saya. Sabay tingin sa tatay niya na naluluha na rin. Umiiyak din si Yaya Bilen, si Robert at si Shan dahil alam nila ang mga pinagdaanan ng dalawang ito. Doon na nagpalakpakan ng lahat at nagsimula ng selebrasyon. Ilang oras din ang itinagal ng event na yon, pagkatapos ay umuwi ang lahat na masayang masaya. Simpleng engagement pero puno ng pagmamahal mula sa mga taong nabigyan nila ng pag-asa. Kinabukasan ay sinamahan nila sa doktor ang mama ni Glenn at may improvement naman daw ang kalagayan niya. Naisip ni Glenn na ito na marahil ang tamang panahon para kausapin at magpaalam. Mama, mahal na mahal ko po kayo, pero kailangan ko muna kayong iwan para magpakasal kay Elise. Buong buhay ko po ay sinunod ko lahat ng kagustuhan nyo. Pero sa pagkakataong to, bibigyan ko po naman ng pagkakataon na sarili ko lumigaya sa piling ng aking minamahal. Sana po maunawaan niyo ko. Masakit sa akin na iwan mo ko sa kalagayan kong ito, anak. Hindi pa rin ako pumapayag pero bahala ko kung anong gusto mo. Mukhang hindi naman kita mapipigilan. Sana hindi mo ito pagsisihan. Sabi ng kanyang mama. Grande ang kasal na pinaplano ni Glenn pero si Elise, hanggat maaari ay simple lang dahil hindi naman daw siya sanay sa mga engrande at sosyal na mga events. Magiging memorable naman daw ito kapag tunay na nagmamahala ng ikakasal. Masakit man kay Glenn ay lalayo na sila sa kanyang mama pagkatapos ng kasal. Matapos ang mahabang preparasyon ay dumating din ang araw na pinakahihintay ng lahat. Pinadalhan din nila ng imbitasyon ng mama niya, umaasang dadalo kahit labag sa loob niya. Simpleng beach wedding na puno ng magagandang bulaklak, kalapati, mga paru-paro at mga lobo. Matapos ang kasal ay nanirahan muna sila sa Amerika ng 1 taon at nagkaroon ng isang anak saka nagpasya na bumalik sa Pilipinas. Sa binyag ng anak, nagulat ang lahat na makitang mama ni Glenn na dumating sa simbahan. Kinabahan si Elise sa pag-aakalang nagpuntan doon niya para guluhin sila at hamakin siyang muli. Naramdaman naman ni Glenn ang kanyang takot kaya hinawakan nito na mahigpit ang kanyang kamay at saka pinisil iyon na para bang sinabing hindi siya pababayaan. Niyakap ang anak, si Elise at ang apo niya na kamukha daw niya. Pinatawad niya si Glenn at humingi na rin ng tawad sa kanilang dalawa. Inaasahan kong sa bahay na muli kayo titira para makasama ko naman ang apo ko. Sabi ng mama nila. At ganun na nga ang nangyari. Nakaligtas ang mama nila sa cancer. Matagumpay na napangasawaan ni Elise ang foundation. Lalong lumago ang mga negosyo, nagpakasal na rin si Shan at sa Manila na nanirahan. Nakatapos na ng pag-aaral ang mga kapatid ni Robert at si Manlito ay kasama na rin nila sa mansyon na naging saksi sa tuwa at luha ni Glenn at Elise. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!